klaseng buhay ang gusto mo at saan mo gagamitin ang buhay mo bago maubos yung buhay mo. Ulitin ko, saan mo gagamitin yung buhay mo, paano mo gagamitin yung buhay mo na isang beses ka lang mabubuhay. Ang sabi po ng Bible sa Hebrew chapter 9, verse 27, kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Dahil isang beses lang tayo mabubuhay, mamamatay po tayo. Pero pagkatapos po natin mamatay, sabi po ng Bible, pagkatapos po mamatay, huhukuman ka ng Diyos. At ang saan po tayo hukuman ng Diyos? Kung anong klaseng buhay ang ibinuhay natin dito sa mundo. Ito pong judgment o hukom na sinasabi ng Diyos ay dalawa. Ang tao po mamamatay na minsan physically. Pangalawa, mamamatay po ang tao spiritually, yung kaluluwa. At yung pamatayan po ng kaluluwa ang mas nakakatakot. Kasi yung kamatayan ng kaluluwa, walang hanggang katapusan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ng kaluluwa sa Bible ay walang hanggang pagkawalay sa piling ng Diyos. Ibig sabihin ng walang hanggang pagkawalay sa Diyos, kung mamamatay ka nang wala kang pananampalataya sa Diyos, yung kaluluwa mo maihiwalay sa Diyos ng magpakailanman. Ibig sabihin, isang destinasyon na hindi langit, sapagkat ang Diyos po ay nasa langit. Kung maintindihan niyo pong mabuti. Ang sabi po ng John chapter 3, verse 16, 17, and 18. Uunahin ko muna yung 18. Sabi po niya sa 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Yun po yung hatol sa atin, sa mga hindi sumasampalataya. Sabi po ng 17, pero mabait ang Diyos. Sabi po ng Diyos, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan o ang mga tao, kundi upang ang mga tao ay maligtas sa pamamagitan niya. Dahil makasalanan po ang tao, mamamatay po tayo physically and spiritually. Pupunta tayo sa impyerno sapagkat ang kasalanan ng tao ang dahilan kung bakit pupunta tayo sa impyerno. At ang pagtanggi ng tao sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagligtas na namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. Pero napakabait talaga ng Diyos. Verse 16, John chapter 3, verse 16. Sabi niya po dito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw po, no? Alam po ninyo, dito sa mundong ating ginagalaw, isang beses ka lang mabubuhay. Pero isang bagay ang pwede mong tanggapin na pang walang hanggan at magpakailanman yung tatanggapin mo. Walang iba, kundi yung buhay na walang hanggan, yung kapatawaran mula kay Kristo, kung siya'y sasampalatayanan mo bilang Panginoon at sarili mo, tagapagligtas. Yung po ang pinakamahalaga sa lahat. No? Sapagkat kung mabubuhay ka dito sa mundo ng isang beses at mamamatay ka nang wala kang pananampalataya sa Diyos, ikaw ang pinakakawawang tao. Hindi po yung walang pera. Ikaw ang pinakakawawa. Sapagkat kahit marami kang pera, wala kang pera, wala kang pinag-aralan, matalino ka. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, ang bagsak po ay sa apoy ng impyerno na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Subalit kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, at kahit anong meron ka pa, o kahit wala ka pa. Ang Panginoon po natin ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ng kapatawaran, ng kaligtasan sa sino mang taong sasampalataya sa Kanya. Mga kapatid, yan po isang katotohanan. Katotohanan mula sa salita ng Diyos at mula kay Kristo na pwede po natin panghawakan at pwede po natin makuha sa oras at pagkakataon
na siya po ay sinampalatayanan at pinaniwalaan po natin. Sayang po ang buhay natin kung gugugulin natin yung isang buhay sa walang kabuluhang buhay. Sayang ang ating nag-iisang buhay kung gugugulin natin sa mga bagay na masama. Akala po ba natin nasisiyahan po tayo dyan? Pero hindi natin alam, pagdating po ng takdang panahon yung dulo po niyan, kalungkutan at kapahamakan na naghihintay po sa atin. Pero ang Panginoon po nag-o-offer sa atin hanggat may oras at pagkakataon tayo, hanggat buhay po tayo. Ang pinakadakilang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan. Kaya po tayo dito, ito yung lagi natin inaaral. Marami pong aral ang Biblia, oo. Pero ang buod po ng Biblia ay walang iba, kundi ang ipangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Wala na pong iba pa. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya sana po sa lahat ng narito ngayon at naririnig nyo, ito pong tinig na sinasabi ko. Sana po buksan nyo yung puso't isipan nyo sa pagkakataong ito. Baka bukas, yung sinasabi nyo yung isang buhay, wala na. Wala na kayong pagkakataon. Ngayon na po yung pagkakataon. Ngayon na yung araw ng kaligtasan. Huwag na natin palagpasin. Libre itong binibigay. Walang bayad. Kasi pinagbayaran na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat at magpatuloy po tayo sa ating programa.